paglalakbay ang pinakamasarap at masayang gawin lalo kapag kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Naghahanap ka ba ng lugar na pwede mong mapaghingaan at malayo sa stress at mga problema? Sa tingin ko, itong lugar na ito sa Pilipinas ang isa sa pinakamasayang pagbandingan ng ating kapwa Pilipino. Kapag sila ay nagkaka-stress sa kanilang trabaho o dito sila pumupunta sa tuwing bakasyon. Madaming Pinoy at mga turista galing sa iba't ibang bansa ang pumupunta dito dahil sa malakasang at magagandang lugar o tourist spots na nandito na lugar na ito. Ang Palawan ay isa sa mga napakagandang puntahin dito sa Pilipinas dahil sa kanilang mga tradisyon, kultura at mga tourist spot na nakapaloob dito. Ang Palawan o Pawan ay isa sa 3 katutubong grupo sa pangunahing isla ng Palawan, Pilipinas. Nakatira sila sa katimugang bahagi simula sa pagsira sa bulubundukin sa pagitan ng Quezon at Abuab. Ang Palawan ay kilala sa kakaibang flora at fauna kabila na ang Mas, Bintorong at Pinandok. Ang isla ng Palawan ay nahati sa gitna ng tanikalan ng bundok na nagtatapos sa bundok Mantali. Mayroong 2 pangunahing pangkat na Palawan, Palawan at Bukid sa Kabundukan at Palawan at Napan sa mababang lupain. Ang wikang Palawan ay kabilang sa pangkat ng Visayas ng mga sentral na wika sa Pilipinas at bahagi ng Malayo-Polynesian na sangay ng pamilyang Austronesian. Mayroong 3 pangunahing wika ng Palawan, Brooks Point Palawan, Central Palawano at Southwest Palawano. Ang mga wikang Palawan ay kinabibilangan ng hindi bababa sa 12 dialekto tulad ng Palawan Pinumusan o Islamized Palawan. Ang sistemang pang-ekonomiya ng Palawan ay binubuo ng 2 uri ng aktibidad: paghahanap, pangangaso, pangingisda at pagtatanim ng palay sa kabundukan sa Oma o Kaingin, Sweden Farm. Ang dibisyon ng paggawa ng nakabatis kasarian ay naroroon, kung saan ang mga kababaihan ay nagsasagawa ng karamihan sa mga gawaing pang-agrikultura habang ang mga lalaki ay nakikilahok sa pagtatanim at pag-aalis ng damo. Ang produksyon ng palay sa mababang lugar ay nag-iiba sa pagitan sa kabundukan at mababang lupain na may mga palay na itinatanim kasama ng iba pang mga butil at tubers. Ang pribadong pagmamayari ng lupa ay banyaga sa paraan ng pag-iisip, panlipunan at moral ng mga halaga ng Palawan. Tinuturing ng mga Highlander ang kanilang sarili bilang tagapagmana at tagapag-alaga ng kanilang lupaing ninuno, nagtatanim ng mga palay sa kabundukan, nagtatanim ng mga puno ng prutas at nangongolekta ng almasiga risin. Ang pagtitipon ng bagtik, isang pambansang pera, ay nagpasok ng pambansang pera sa ekonomiya ng Palawan, ngunit nananatiling isang maliit na mapagkukunan ng kita. Ang Palawan ay maaaring tumawid sa bulubundukin upang maghanap ng mga halamang gamot at mga produktong hindi gawa sa kagubatan. Ipinagpalit ang mga kanilang mga kalakal para sa mga gong, banga, plato, seladon, blades at brassware ng mga marino. Gayunpaman, ang teritoryo ng Palawan ay lubhang nabawasan sa coastal plain at foothills na nanganganib ng mga multinational na kumpanya sa pagmimina ng nickel at mga plantasyon ng oil palm, kakao at rubber. Ang MMPL ay isang mahalagang legal na instrumento upang protektahan ang mga kapaligiran ng Palawan na nagbibigay ng mga pangunahing serbisyong ekolohikal tulad ng tubig, pagkontrol sa baha, pagkamayabong ng lupa at mga produktong hindi gawa sa kagubatan. Ang Upland Palawan ay nagpapatuloy sa kanilang tradisyonal na kaugalian ng pagbaba sa mga baybayin upang kumuha ng pagkain mula sa mga bakawan, bahura at pagbibenta ng mga produktong kagubatan na hindi gawa sa kahoy sa mga lowlander. Ang ecotourism ay nagbibigay ng mga alternatibong kabuhayan para sa Palawan, kung saan ang Singnapan Valley ay naging destinasyon ng mga turista. Ang mga institusyon ng gobyerno, mga organisasyon ng pantaas ng kalakalan at maliliit na negosyante ay nagtataguyod ng mga gawang-gawang kamay na lokal na nagbibigay ng mga alternatibong kabuhayan para sa mga taga-Palawan. Ang Palawan ay kinilala o tinagurian din bilang most desirable island sa mundo sa Wanderlust Travel Award, kasunod ng pagkakabilang nito sa World Top 25 Islands noong 2021. Ang isa sa magagandang puntahan dito na tourist spot sa lugar ng Palawan ay ang El Nido, Puerto Princesa, Calawit Safari Park at iba pa.
Ang El Nido ay isa sa mga popular na tourist spot sa Palawan dahil kilala ito sa nakakamanghang limestone cliff, puting buhangin na dalampasigan at sa malinaw na tubig. Maraming aktibidad ang El Nido, kabilang na ang island hopping, snorkeling at diving. Ang Puerto Princesa ng Palawan ay isang UNESCO World Heritage Site at gateway sa mga sikat na destinasyon tulad ng El Nido at San Vicente na kilala sa Andagan River National Park at International Airport nito. Nag-aalok ang lungsod ng maraming tourist spot at kapanapanabik na aktibidad kabilang ang Andagan River Tour na ginawa itong isang kapakini-pakinabang na pagbibisita ng higit pa sa isang araw. Ang Kalawit Safari Park ay isa itong zoo katulad na nandoon sa bansang Africa. Isa rin ito sa napakagandang puntahan din sa Palawan dahil makikita natin dito ang mga iba't ibang uri ng hayop katulad ng zebras, giraffes, deers at ibang mga hayop na nandoon. Sa pangkalatan, ang Palawan ay isa sa mga napakagandang puntahan dito sa Pilipinas dahil sa kanilang mga tradisyon, kultura at mga magagandang lugar na dinadayuhan ng mga turista. Maraming mga pumupunta dito upang magpahinga at magbakasyon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa kanilang tradisyon, ginagamit pa rin nila ang kanilang mga nakaugaliang gawain hanggang ngayon. Pati na rin sa kanilang kultura, mas lalo nilang pinapabuti at pinapaganda ang kanilang mga lugar. Kaya, inirekomenda ko ang isla ng Palawan bilang pasyalan ng mga turista dito sa Pilipinas.